Katatapos lamang ng ginanap na mass protests nitong September 21, 2025. Matapos ang napakaraming iskandalo ng bansa mula sa mga nakawan, lokohan, politika, korupsyon, ang mga Pilipino pumitik na at nagsasabing tama na! Itigil na ang lahat ng mga kalokohang ito! Sa nasabing mass protest, kapansin-pansin ang bilang ng mga sumama rito na napupuno ng mga tao mula sa iba't ibang estado ng buhay. Mula sa mga nasa laylayan hanggang sa mga pinakamalalaking artista. And to be honest, hindi po ako nakasama rito, no, pero sinusundan ko ang mga pangyayari. Bawat segundo, meron pong kaba sa aking puso. Pulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Meron bang gagamit ng bahas? May mga mang-aabuso pa rin ba sa kanilang kapangyarihan? May magpapatigil ba sa boses ng mga Pilipino? Sa totoo lang, ang dami po mga kumalat na balitang nakakapagpataas ng aking anxiety. Pero, sisilipin natin ang lahat ng mga pangyayari sa naganap na protesta. At tatanungin natin, naibigay ba ng protestang ito ang mensahe ng bawat Pilipino? Umpisa ng protesta. Bago pa man ng lahat, nag-umpisang tumulong sa social media ang magaganap mula nang mag-share ng kanya-kanyang pag-anunsyo. Ang mga kilalang pages katulad ni na Tarantadong Kalbo at iba pa, kung saan makikita natin yung date ng 9/21/25. Mabilis itong kumalat at napakarami po mga shares, and very soon, ang lahat ay may kanya-kanya ng post na nagpapakita ng kani-kanilang pagsuporta dito. Alam niyo kung paano ko nasabing nagkakampihan ng bawat Pilipino? This might seem like a joke, medyo nakakatawa siya, but meron po kasing subculture online, no? I don't wanna offend everybody, pero hindi ko alam kung joke siya or nag-aaway po talaga sila. May tinatawag na Tagalog versus Bisaya. Hindi ko po sinusuportahan yan, ha? Naniniwala ako na dapat nagmamahalan at magkakakampi tayong lahat. Anyway, online po, makikita natin na yung awayan na yan or memes na yan, unti-unting nawawala. Kagaya na lang nito, Tagalog x Bisaya versus Kurakot. Maaaring marami pong natawa, pero para sa akin, isa itong napaka-importanteng simbolo o patunay ng ating paggising, no, at pagiging isa bilang Pilipino. Anyway, moving forward. Lumabas na ang schedule sa mga importanteng kaganapan doon sa September 21 rallies. Hindi lang kasi siya isa. Una, sa Luneta raw, 9 AM. Magaganap ang Baha sa Luneta Rally. Kasama rito mostly mga estudyante daw, mga activist groups. At pagdating naman ng 2 PM, I think it's safe to say na ito yung main event. Tinatawag na Trillion Peso March. Ang mga dumalo. Samut-sari na ang mga kasama dito. May mga pamilya, may mga LGBTQIA+ groups, even mga madre, mga church groups, lahat. Simulan natin sa mga pinakamalalaking pangalan po, no. Sa newsfeed, nakita ko, nandito sila Dingdong Dantes, Maris Racal, nakita ko parang nag-chant pa siya. Laban! Ang bayan! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Serbisyo sa tao! Huwag gawing Gardo Versosa, Andrea Brillantes, even Ben and Ben, nakita ko dumalo rin, no? Nagbigay ng libreng performance. Even social media personalities like Sasa Girl, nandun din. At marami pang iba na hindi na rin natin mabanggit sa sobrang dami. Alam niyo, Miski Roblox po, nakita ko na nagkakaroon ng sarili nilang protesta, which I know is tatawanan lang ng iba, no? But as a gamer po kasi, nakikita ko sa ibang mga laro kung gaano ka-powerful and just as authentic ang mga gaming events from online communities. Makabago, pero hindi ibig sabihin na walang puso. I think ang pinakamaraming reaction po na nakuha out of all the celebrities ay si Vice Ganda. Na alam nating isa sa mga pinakamalaking bumoboses po laban sa mga katiwalian ng gobyerno ngayon gamit yung kanyang plataforma. mga kurakot, tulong na yan! Mga kurakot,
Nag-deliver ito ng isang speech sa Trillion Peso March. Ayan, kung makikita natin kung saan napamura na lang din ito. Kasama niya sina Ann Curtis, Catriona Gray, Darren Espanto, at napakarami pang mga celebrities. Pero meron pong isang pumukaw sa atensyon ko. Itong isang lalaking nakapula, nahagip po siya ng camera somewhere eh. Sumisigaw siya na ibaba raw yung presyo ng fishball, kwek-kwek, calamares. Ibaba ang presyo ng fishball! Ibaba ang presyo ng kikyam, fishball, tukneleng, kwek-kwek, calamares! Dati kasi piso dalawa yung fishballs. Pasensya na, ang tanda ko na po, no? Pero piso dalawa yung fishball sa amin. Sabi nila 3-2 na raw ngayon. Hindi na ako nakakabili ngayon so hindi ko alam. Nakita ko na marami pong natatawa sa kanya. Sa una ay hindi malinaw kung fishball vendor ba si Kuya dahil wala pang masyadong detalye ngayon sa kanya. Pero ilang oras lang ang makalipas matapos ito mag-viral, binansagan ito na fishball warrior. Earlier this morning din, lumabas ang mga interview sa ina nito at nilinaw na isa pala itong PWD. Gayunpaman, kahit ganito ang estado ng pag-iisip ni Kuyang si Fishball Warrior ay hindi naman maitatanggi ang realidad sa likod ng mga pahayag ng kanyang sinabi. May mga bagay na napakaliit lang po sa atin pero ang laki po ng impact sa kanila. I don't want to sound political pero may rason kaya maraming tao na nagre-resonate sa kanila yung pangakong 20 pesos na bigas. Yung piso po kasi na yung iba sa atin tinatapon lang yan di ba? Mga 20-25 pero ang bigat po nito sa mga kababayan natin. Yung piso, 5 piso would mean na makakabili ba sila ng ulam ng araw na yun or makakabili ba sila ng bigas. So, yung fact na maraming tumatawa doon sa mga fishball, hindi. Because kung lalaliman natin, parang it also talks about food security, affordability ng buhay sa bansa. Ganon, ang lalim niya for me. Also, meron din kasi tayong tendency na hindi tayo nag-e-empathize pag may mga kababayan po tayong umaaray. Mula sa mga jeepney drivers, nasa isip lang natin, wala na naman tayo masasakyan today. Yung mga teachers, ayan, bumaboses din sila. Parang pag may mga rallies, natatawa lang tayo or sasabihin natin, ang tatamad nyo naman, dami yung reklamo. Which is nakakalungkot po, Nakakasimpatya lang po tayo sa mga bagay na direkta tayong apektado. Tatanungin ko kayo ngayon nakakatawa ba ang paghiling nito ng pagbaba ng presyo ng mga tusok-tusok? Let me know in the comments. Kaguluhan. Bandang gabi na po ito, patulog na ako, na mag-send sa akin po yung kapatid ko. Pinakita niya yung mga video sa akin, footages ng mga barilan at alleged na patayan. Alleged pa po Hindi ko po kasi alam yung kabuuan ng kwentong ito pa sa ngayon. Kinabahan po ako and feared that something from our past might be happening again. Sana'y mali ako. However, hindi na po natin ito tatalakayin ng malalim dahil nga sabi ko sa inyo, hindi pa malinaw yung mga detalye sa kwentong ito. But mostly it's about the violence happening, I think around Mendiola and then yung sa Recto nung gabi. Again, hindi po malinaw ang buong pangyayari pero nagsalita na ang Manila Mayor na si Isko Moreno dito. So I guess kailangan na lamang po nating itong hintayin sa mga susunod na kwento, sa mga susunod na balita. Okay, ngayon, meron po akong isang importanteng bagay at topic na gustong i-discuss mula po sa kwentong ito. Gusto ko na tignan nyo itong isang meme. Sabi niya, Oda's foreshadowing. Sa ibabaw, kita yung larawan ni Vice Ganda nung nagpa-perform or nag-i-speech sila dyan. Kasama ang ilang mga celebrities at sa ilalim makikita ang isang eksena na para bang parallel, nitong nangyayari dito kina Vice Ganda. Presumably mula sa anime na One Piece. Hindi ko po alam yung context po nito nung dun sa palabas at hindi ko pa po napapanood yung series. I think yung first few episodes ng bata, grade 2 pa ako nung huli ko napanood yung One Piece Hindi ko rin napanood yung Netflix series, so wala po akong alam. Pero may rason kung bakit ko po idinidiscuss to at kung bakit ine-entra ko itong eksenang ito. Napansin nyo ba na sa mga rally, may isang flag na hindi naman watawat ng Pilipinas? Teka, sa Pilipinas tayo, bakit may kung ano-anong flag yung nilalagay nyo dyan? Isa itong watawat. Tingnan natin na kulay itim. Merong larawan po ng bungo sa harapan. Sa likod naman ito, may nakakross na 2 buto sa likod niya. At suot nito ang isang pamilyar
na sombrero. Teka, hindi ba sombrero ni Luffy yan? Ayan hindi naman ako ganun ka-fan ng palabas mo. Pero I think general knowledge naman na itsura ni Luffy, di ba? Sabi sa isang post mula sa philstar.com, One Piece flag seen at Luneta protest. Bakit nga kaya ito nandito? At kung nakikinig kayo sa mga balita nitong mga nakaraang araw, ginagamit rin pala ito sa mga ibang protesta sa iba't ibang panig pa iba't iba na panig ng mundo. Kagaya na lang nitong mga nakaraang linggo, di ba, sa Nepal, sa Indonesia. At curious ako, ano kaya yung significance ng anime na ito sa mga kilos protesta? Na-explain sa akin ng kapatid ko to kasi pinanood niya yung One Piece eh. At, eto pa dito ako curious. Yung post na yun ng Philstar imbis na ang daming mag-laugh react, kasi unang iisipin mo dyan, memes lang yan, baka nagtutroll lang tong mga to. Bakit parang mas marami yung mga puso? Bakit parang mas marami yung nakakaintindi nung paglagay nila ng flag mula sa anime na One Piece doon? I-like nyo po ang ating video ngayong gabi at i-discuss natin ito sa mga susunod na araw. Kung gusto nyo comment nyo sa ilalim, lagay nyo, Kuya Claro, i-part 2 mo na yung One Piece flag. Pero for now, may tanong po muna ako sa inyong lahat. Mag-like, subscribe at notification bell kayo para sa mga susunod na videos natin. At para sa mga nagre-request naman po sa atin, ipopromote ko lang yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Ito na yung tanong ko sa inyo. Gusto ko na panoorin nyo ulit yung mga footages na nangyari na nagpapakita ng galit ng mga Pilipino. Naniniwala ba kayo na naibigay ng mga mamamayang Pilipino ang mensahe sa mga politiko dahil sa kilos protestang ito? Naniniwala ka ba na magdudulot ito ng pagbabago, permanenteng pagbabago? At dagdag katanungan lang para sa mga naging parte nito, sa mga nagpunta dito, gusto ko na i-share mo yung naging experience mo. Ano yung nakita mo? Also, mas naramdaman mo ba ang pagiging Pilipino mo sa mga nasaksihan mo doon? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento.